Masama ang loob ng ina ni Mary Jane Veloso sa mga batiko sa kanya dahil sa kanyang pahayag na hindi umano inasikaso ng gobyerno ang kaso ni Mary Jane. Sana raw intindihin ng publiko ang kanyang nararamdaman bilang isang magulang. Makibalita tayo kay Nenita Hubilia. Sana maintindihan niyo ako. Marami raw nagagalit sa akin. Eto, pinapaliwanag ko po sa inyo. Masakit ang loob ko talaga. Umiiyak na nagsumamo sa publiko si Celia Veloso, ang ina ni Mary Jane Veloso na nailigtas pansamantala mula sa parusang kamatayan sa Indonesia. Sana raw, intindihin ng publiko ang kanyang nararamdaman bilang isang magulang, lalo na yung mga nagalit daw sa kanya kasunod ng kanyang mga pahayag laban sa gobyerno. Masakit na masakit ang loob ko na hindi ko naiintindihan ng ating mga kababayan na sila ay nagkomenta sa akin. Sana naman, unawain nila ako bilang isang ina. Intindi nila kung alamin muna nila ang totoo. Pagka-uwi kasi ni Aling Celia mula sa Indonesia noong nakaraang linggo, ibinuhos niya ang kanyang galit sa gobyerno dahil sa hindi umano nito pag-asikaso sa kaso ni Mary Jane. Totoo naman daw ang lahat ng ito ayon kay Aling Celia. Nasaksihan daw niya ito nang magpunta sila sa Indonesia. 5 taon po na nakakulong ang anak ko, hindi nila inasikaso yung kaso niya. Bakit po sila maghihintay sa akin ng papasalamat? Ala naman po kaming nakita. Nauna nang iginiit ni Pangulong Noynoy Aquino na ginawa ng gobyerno ang lahat para mailigtas ang buhay ni Mary Jane. Agad din daw inasikaso ang kanyang kaso. Sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin daw si Aling Celia sa lahat ng mga sumuporta at nagdasal para sa kanyang anak na nasa death row sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Sa gitna ng kilos protesta, tumawag si Mary Jane sa kanyang kapatid na si Darling Veloso para ipahatid ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa publiko at kay Indonesian President Joko Widodo. Kaya mo't nagpasalamat na kami sa buong mundo para sa'yo, pati kay President Widodo nagpasalamat na kami, kaya huwag ka na mag-alala. Kaya kampante mo na yung sarili mo, kami nang bahala sa lahat. Sa ngayon, nakakulong pa rin sa Indonesia si Mary Jane. Wala pang detalye kung hanggang kailan ang temporary reprieve na ibinigay sa kanya at kung ano ang mga kondisyon. Sumulat na raw ang mga Indonesian counterpart ng National Union of People's Lawyers o NUPL sa Attorney General ng Indonesia para hilingin ang pagpaliban sa execution kay Mary Jane. Hanggat may legal proceedings laban sa umano'y recruiter ni Mary Jane na si Christina Sergio at kanyang partner. Kabilang na rin daw dito ang hiling nilang payagan si Mary Jane na makapag-video conference para sa mga testimonya na kailangan sa pagdinig sa kaso ni Sergio. Depende raw sa sasabihin ni Sergio ang isusumiting judicial review sa kaso ni Mary Jane. Nauna nang itinanggi ni Sergio na may kinalaman siya sa pagpapadala ng droga kay Mary Jane. Nasimula na rin daw ng Department of Justice ang pakikipag-ugnayan sa Attorney General ng Indonesia para sa gagawing case build-up laban sa drug syndicate na responsable raw sa pagpapadala ng droga kay Mary Jane. Lumalabas din daw sa database ng National Bureau of Investigation o NBI na may record na sa kanila sa alias Ike na sinasabing nag-abot ng bag kay Mary Jane na may lamang droga. Pero tumanggi muna si Justice Secretary Laila de Lima na idetalye ito. May hawak na rin daw silang testigo na nagdidiin kay Sergio. NBI is definitely working on it, and we can expect pretty soon something with respect to those other complaints against the same alleged trafficker. We have to understand also now we are dealing with the syndicate here. May mga galamay yan. Nenita Hubilia, Nagbabalita, Pilipinas.